O ang naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nananatiling laganap ang mga krimen sa bansa. Kita mo? Itong si ano kasi, si Binoy hindi naman nag-aaral ito. Dapat ito kumuha ng magagaling na adviser tulad ko. Sige, tuloy. Pakinggan nyo Pakinggan nyo mga kababayan. Pasok! Hindi totoo ang naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nananatiling laganap ang mga krimen sa bansa. Kita nyo, sinungaling talaga si Digunyo. Sabagay, lahat naman ng sinabi ng idol ni Aljen Romero, puro kasinungalingan ang mga sinasabi nito. Diba? Pasok! Sa isang pahayag, mariing pinabulaanan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang sinabi ng dating presidente at ipiniliwanag na base sa datos ng Philippine National Police, malaki na ang ibinaba ng naitatalang krimen sa Pilipinas. Ala ka, nakakahiya naman. Digonyo, mukhang nasapawang ka na. Walang namamatay niyan. Diba? Walang namamatay niyan. Bumaba ang krimen, hindi pala kailangan takutin ng mga Pilipino. Hindi pala kailangan magbuwis ng buhay ng mga ordinaryong tao na tulad ko. Diba? Ano, Binoy? Ano yung pinagsasabi mo? Eto, may datos. Galing mismo saan? NSO. Ulit, para naman sa kaliwanagan ng mga bobo-bobo dito. Asok. Hindi totoo ang naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nananatiling laganap ang mga krimen sa bansa. Sa isang pahayag, mariing pinabulaanan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang sinabi ng dating presidente at ipiniliwanag na base sa datos ng Philippine National Police, malaki na ang ibinaba ng naitatalang krimen sa Pilipinas. Kita nyo? Malaki, malaki, malaki. Gaano kalaki? Sing laki ng pinagsama-samang ulo ni Digunyo, Bato, Bongo at ni Robin. Tuloy. Ipinagmalaki rin. Ano, Aljen, ano pinaglalaban mo? Nakakawa dahil wala na masabi. Andito, ang dami ko pa nga sasabihin eh. Makinig ka lang. Love life, siningit ko lang. Di ba pwede yun? Yung idol mo nga, nakikipaglaplapan. Tapos ako, nagsingit lang ng issue noon. Gagalit ka. Nakakalimutan mo yata, ilang beses nakipaglaplapan si Digunyo doon sa entablado. Nakalimutan mo ba? Papaalala ko sa'yo. Di ba yung Koreana ay asawa ng Koreana na Pilipina, nilaplap niya? Kasama ba yon sa serbisyo? Para sa taong bayan? Hindi. O bakit mo ko kini-question kung papasok ako ng isang issue na nangyari naman sa totoong buhay nitong isang gago? Kita mo? Palag! Sabihin mong hindi totoo. Di ba? Kalma daw tayo, kalma. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Yan ang sinasabi ko. Lahat ng sasabihin nyo rito, babalik sa idol nyo. Kaya pwede ba tantanan nyo ko sa nonsense na mga komento nyo? Oo. Hindi yan lulusot dito. Oo. Kung kayo mag-iiyak, okay lang naman. Bibigyan ko pa kayo ng tissue. Pamunas dyan. Alay. Ng Executive Secretary ang anyay pagiging stable ng peace and order sa buong bansa alinsunod sa batas na hindi isinasantabi ang karapatang pagtao ng mga Pilipino. Ay nako, ang sakit nun. Parang sinabi talagang isinantabi ni Digunyo lahat ng karapatang pantao.
Samantala ngayon, nangyayari pala't kaya palang gawin na mapatahimik ang bansang ito nang walang namamatay kahit isang Pilipino. Kita nyo? Oh, ano? Diba? Hindi mo maintindihan, Aljen, kung ano ibig sabihin ng laplap? Pag sinipsip mo yung puwet ni Digunyo, yun, laplap tawag doon. Okay, tuloy. Nilinaw rin ng opisyal na hindi outdated ang impormasyon hinggil sa drug raid na nangyari sa San Miguel, Manila kung saan na-arrest. O, eto pa. Yung ini-issue nyo na ano, puta, sabi nila sa Malacanang nahuli yung pusher ng droga. Yung pala, mga kababayan, sa San Miguel pala yun. Malapit lang sa Malacanang. Hindi naman mismo sa Malacanang. Anak ng pating kayo talaga. O, pakinggan ninyo. May maibato lang talaga kayo. Oo. Piruin ninyo. Balitang-balita ng mga gago na ano, nahuli sa loob ng Malacanang. Pusher. Oo, eto, pakinggan ninyo. Ganyan ang balita ng mga gago. Oh. na nangyari sa San Miguel, Manila. Oh, sa San Miguel. Oh, pakinggan ninyo ha, ulit. Ang karapatang pagtao ng mga Pilipino. Nilinaw rin ng opisyal na hindi outdated ang impormasyon hinggil sa drug raid na nangyari sa San Miguel, Manila kung saan naaresto ang isang suspect at partner nito, gayon din ang pagkakarecover ng ilang drug paraphernalia mula sa mga ito. Sa huli, iginiit ni S. Bersamin na patunay lamang ito na mas ligtas at payapa ngayon ang Pilipinas sa ilalim ng liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aray ko. Sakit nun ha, na mas ligtas ang mga Pilipino, totoo. Dahil damang-dama ko mismo. Kaya nga ako nagngangawa dito. Dahil alam na alam ko, ligtas na ligtas ang mga Pilipino sa panahon ni Pangulo. Oo. Hindi tulad nung panahon ni Digunyo. Walang ginawa ang administrasyon ng idol nyo kundi takutin ang mga tao. Gets nyo? Our beloved Boss Mike Severa.